Tapo na basahan kung ituring si Florencia sa mansyon ng pamilya Alvarado habang nagpapasasa sa marangyang buhay ang kanyang traidor na biyenan. Buntis man ng 8 buwan, dumanak ang luha nang itulak siya sa gitna ng hagupit ng bagyo. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Sa kandungan ng misteryo, sumpamana at panibagong pag-asa, magbabalik siyang mas malakas pa sa anumang unos. Kakayanin-kaya ng mga Alvarado ang bagong Florencia? Wala na tayong mapapala sa babaeng yan, Eduardo. Isang palamunin na nga sa bahay na to, nagdala pa ng kamatayan at malas sa pamilya natin. Ipalabas mo na yan bago pa mahawa ang buong mansyon sa kamalasan niya. Nakatayo si Florencia sa labas ng pintuan ng silid ni Doña Teresa habang hawak ang isang mamahaling tray ng mainit na sabaw ng tinola. Sa kabila ng pamamaga ng kanyang mga binti at ang bigat ng kanyang walang buwang pagdadalang tao, gising siya mula pa kaninang madaling araw upang ihanda ang hapunan ng pamilya Alvarado. Ang kanyang mga kamay na magaspang at may mga pasma dahil sa pang-araw-araw na paglilinis ng malawak na mansyon ng walang katulong ay dahan-dahang nanginig sa gilid ng hawakan ng tray. Nagluto siya ng mainit na sabaw dahil narinig niyang nagreklamo si Doña Teresa na masakit ang lalamunan nito kaninang hapon. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa pintuan ay mas matalas pa sa kutsilyong pumiwa sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at lumabas si Corazon, ang nakatatandang kapatid ni Eduardo, na nakataas ang kilay at may niting puno ng panlalait. Nakatayo ka pa dyan at nakikinig? Kapal din naman ang mukha mo. Sigaw ni Corazon habang mabilis na tinapik ang hawak na tray ni Florencia. Tumapon ang mainit na sabaw sa sahig at ang ilang patak ay tumalsik sa basang paa ni Florencia. Ngunit hindi niya naramdaman ang paso sa kanyang balat dahil mas matindi ang lapnos sa kanyang puso. At ano to? Tinola? Akala mo ba mababayaran ng sabaw na to ang nawawalang gintong kwintas ni Mami? Inagaw mo na nga ang kapatid ko sa pamilya namin. Nagnyanakaw ka pa. Hindi ko kinuha ang kwintas. Hindi ko gagawin yon, Ate Corazon. Mahinang usal ni Florencia habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at pakiusap. Naglinis lang ako sa kwarto ni Mama dahil inutusan niyo ako. Wala akong kinuha kahit ano. Liar! Walang ibang pumasok sa kwarto ni Mami kundi ikaw. Ganti ni Corazon sabay tulak sa balikat ni Florencia. Eduardo, titingnan mo na lang ba ang magnanakaw na to? Tingnan mo kung paano niya sagot-sagutin ang pamilya natin? Lumabas si Eduardo mula sa loob ng silid. Nakatingin si Florencia sa kanyang aswa, ang lalaking pinangakuan siyang iibigin at ipagtatanggol sa harap ng altar 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga mata ni Florencia ay punong-puno ng lumalaking luha habang nagmamakaawa ang kanyang titig. Eduardo, sabihin mo sa kanila, pakiusap ni Florencia. Ang kanyang boses ay halos pabulong na sa sakit. Alam mo kung gaano ko kayo pinagsisilbihan araw-araw. Alam mo kung gaano ko minamahal ang pamilya mo? Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi nila? Sabihin mo naman sa kanila ang katotohanan. Iniiwas ni Eduardo ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa sahig, tila ba mas interesado sa mga pattern ng marmol kaysa sa nagmamakaawang mukha ng kanyang buntis na asawa. Yumuko siya at nagsalita sa isang malamig at walang panindigang boses. Florencia, ibalik mo na lang kasi kung kinuha mo. Ayaw ni Mami ng ganyang gulo sa bahay. Magsalita ka naman ng totoo para matapos na to. Nahihirapan na rin ako sa gitna ninyo. Ang mga salitan iyon ay mas matindi pa sa isang sampal sa mukha ni Florencia. Tila ba may malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib at dumurog sa huling natitirang piraso ng kanyang puso. Ang lalaking inakala niyang magiging sandigan ng kanyang anak ay siya mismong nagtulak sa kanya sa bangin ng pagtataksil. Walang lumabas na tiyak na sigaw sa kanyang lalamunan. Ang tanging naramdaman lamang niya ay ang mabilis na pagkaubos ng hangin sa kanyang mga baga at ang matinding lamig na dumalay sa kanyang mga ugat. Lumabas si Doña Teresa mula sa silid, nakasuot ng kanyang mamahaling robe, at itinuro ang daliri sa mukha ni Florencia nang may matinding galit. Umalis ka sa bahay ko. Walang lugar ang magnanakaw at walang kwentang babae sa pamilya Alvarado. Eduardo, ilabas mo ang mga basahan ng babaeng yan.
Huwag mo siyang hahayaang makatapak man lang sa bakuran ko kahit isang segundo pa. Mama, gabi na at may bagyo sa labas. Mahinang subok ni Eduardo. Ngunit agad siyang dinaluhong ng sigaw ng kanyang ina. Kung hindi mo siya ilalabas, ikaw ang itatatakwil ko bilang anak. Mamili ka, Eduardo. Ang pamilya mo o ang walang kwentang babaeng yan na nagdala ng malas sa negosyo natin? Hindi na nakapagsalita si Eduardo. Nanatili siyang nakatayo, tahimik at nakatungo. Habang hinawakan ni Corazon ang braso ni Florencia at marahas itong kinaladkad patungo sa pinto ng mansyon. Sinubukan ni Florencia na humawak sa gilid ng pader, ngunit ang kanyang mga daliri ay nawalan ng lakas. Ang kanyang walang buwang tiyan ay sumasakit mula sa bawat biglaang paghila at pagtulak. Binuksan ni Corazon ang malaking pinto ng mansyon. Sa labas, ang dilim ng gabi ay nilalamon ng hagupit ng isang matinding bagyo. Ang hangin ay umaatungal na parang isang halimaw, at ang ulan ay bumubuhos ng napakasinsyin. "Diyan ka nababagay, sa putikan!" Sigaw ni Corazon bago malakas na itinulak si Florencia palabas ng pintuan. Bumagsak si Florencia sa basang semento ng hagdanan bago tuluyang gumulong sa putikan ng bakuran. Ang malaking gate na gawa sa mabigat na bakal ay marahas na isinara ng guard na nag-iwan ng matinding vibration sa hangin at tuluyang nagkulong sa kanya sa dilim. Bumuhos ang freezing na ulan sa buong katawan ni Florencia, na agad na nagpabasa sa kanyang manipis na duster at dumikit sa kanyang malaking tiyan. Napaluhod siya sa malamig at malapot na putik. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa mainit na luhang mabilis na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim at ng umaatungal na hangin, naramdaman niya ang isang matalim at nakapapilipit na sakit sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Isang matinding contraction na dulot ng matinding trauma at takot. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang tiyan gamit ang dalawang kamay na puno ng putik. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding lamig at sakit, ngunit mas matindi ang takot para sa buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Tumingin siya sa itaas ng mansyon, sa bintana ng silid kung saan nakatayo si Eduardo, na nakatingin sa kanya mula sa likod ng salamin bago dahan-dahang isinara ng lalaki ang kortina. Napakapit si Florencia sa basang damuhan, habang ang kanyang hininga ay nagiging mabilis at mababaw sa gitna ng sakit. Sa ang sulok ng mundo, pupunta ang isang inang. Walang tahanan, walang pera, at patuloy na ibinababa ng pamilyang kanyang minahal, habang ang bagyo ay patuloy na pumupunit sa gabi. Tumatagaktak ang malamig na ulan sa mukha ni Florencia, habang dahan-dahan siyang gumagapang sa gilid ng basang kalsada. Ang bawat paggalaw ng kanyang katawan ay kasabay ng matinding kirot sa kanyang sinapupunan, na tila ba pinupunit ang kanyang ibabang tiyan sa bawat contraction. Ang kabilang kamay niya ay nakakapit sa putikan upang hilahin ang sarili, habang ang kabilang kamay ay patuloy na nakabakod sa kanyang 8 buwang tiyan upang protektahan ang sanggol mula sa matitigas na patak ng bagyo. Sa gitna ng kadiliman ng Sumchay, ang munting na yon ng mga manging-isda na malapit sa dagat, isang maikling liwanag mula sa lumang lamparang hawak ng isang matanda ang dahan-dahang lumapit. Si Lola Rosa, nakatatapos lamang magtali ng kanyang maliit na bangka sa dalampasigan upang hindi tangayin ng unos, ay napatigil nang makakita ng isang taong nakasubsob sa gilid ng kalsada. "Diyos ko, iha!" Sigaw ni Lola Rosa habang mabilis na lumapit at ibinaba ang lampara sa tabi ng puno. Nang makita niya ang malaking tiyan ni Florencia at ang basang-basang damit nito na may bakas ng dugo sa ibaba, nanlaki ang mga mata ng matanda. "Buntis ka! Humawak ka sa akin, iha! Tulungan kita!" Sa kabila ng kanyang sariling kahinaan, inalalayan ni Lola Rosa ang mabigat na katawan ni Florencia. Isinabit ni Florencia ang kanyang braso sa balikat ng matanda, habang ang bawat hakbang ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang balakang. Dinala siya ni Lola Rosa sa kanyang munting kubo, kung saan ang mga dingding na kawayan ay nanginginig sa lakas ng hangin sa labas, ngunit ang loob ay ligtas at tuyo. Inihiga ni Lola Rosa si Florencia sa isang malinis na banig. Mabilis na nagpainit ng tubig ang matanda
at kumuha ng mga malinis na basahan. Lola, ang anak ko. Nanginginig na pakiusap ni Florencia. Ang kanyang mga labi ay nanging itim na salamig at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Iligtas niyo po ang anak ko. Huwag niyo na po akong intindihin. Basta ligtas lang ang baby ko. Manahimik ka at huminga ng malalim, iha. Maawain, ngunit matatag na utos ni Lola Rosa habang pinupunasan ang malamig na pawis sa ni Florencia. Lalaban tayo pareho. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Isipin mo ang anak mo. Ibigay mo ang lahat ng lakas mo. Nagsimula ang pinakamatinding laban sa buhay ni Florencia. Sa kabila ng kawalan ng mga makabagong kagamitan sa ospital, ang mga bihasang kamay ni Lola Rosa at ang walang katapusang panalangin ng dalawa ang naging tanggulan ng bagong buhay. Sa bawat pag-iri ni Florencia, ang sakit sa kanyang katawan ay humahalos sa alaala ng panlalait ng pamilya Alvarado. Ngunit ginamit niya ang bawat natitirang patak ng kanyang lakas upang bigyang buhay ang kanyang sanggol. Sa gitna ng pinakamalakas na hagupit ng bagyo sa labas, isang munting iyak ng sanggol ang umawit sa loob ng munting kubo. Naiyak si Lola Rosa habang mabilis na nililinis ang sanggol at ibinabalot ito sa malambot na tela. Dahan-dahan niyang inilapag ang maliit na sanggol sa dibdib ni Florencia. Nang maramdaman ni Florencia ang mainit na balat ng kanyang anak at ang munting paggalaw ng kamay nito sa kanyang dibdib, bumuhos ang panibagong luha sa kanyang mga mata. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng purong pagmamahal at pag-asa. Esperanza. Pabulong na halik ni Florencia sa maliit na noo ng kanyang anak. Esperanza ang pangalan mo, anak? Ikaw ang aking pag-asa. Lumipas ang mga oras at dahan-dahang napawi ang bagyo sa pagsikat ng liwanag ng umaga. Ang sinag ng araw ay lumusot sa mga siwang ng kaway ang dingding ng kubo. Habang nagpapasuso si Florencia kay Esperanza, narinig nila ang mabagal na footstep ng isang tao na umaakyat sa kaway ang hagdanan ng kubo. Pumasok ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng barong at may bitbit na leather briefcase, bagaman ang kanyang sapatos ay may bakas ng putik. Nagulat si Lola Rosa at mabilis na tumayo upang harangan ang pinto. Sino ka? Ano kailangan mo sa amin? Tumingin ang lalaki kay Florencia nang may malalim na paggalang sa kanyang mga mata. Inalis niya ang kanyang salamin at dahan-dahang lumapit. Huwag kayong matakot, malembot na pahayag ng lalaki. Ako si Attorney Ramon. Matagal ka na naming hinahanap. Florencia Reyes. Ako ang personang na abogado ng iyong yumaang lolo na si Don Severino. Napatitig si Florencia sa lalaki. Pilit na inaalala ang pangalang iyon. Ang lolo ko? Tumango si Ate Ramon at kumuha ng isang kapal na dilaw na sobre mula sa kanyang briefcase. Sa gitna ng sobre ay may nakatatak na gintong sagisag ng pamilya Severino. Isagisag na kaparehong-kapareho ng nakaukit sa lumang kwintas na iniwan ng namayapang ina ni Florencia. Binuksan ni Ate Ramon ang sobre habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Florencia. Florencia, hindi ka na muling maghihirap pa. Napatitig si Florencia sa mukha ng abugdong nakatayo sa kanyang harap. Ang mga kamay niyang mahigpit na nakayakap kay Esperanza ay bahagyang nanginig, habang si Lola Rosa naman ay dahan-dahang umupo sa tabi ng banig, hindi pa rin lubos na makapaniwala sa mga kaganapan. Si Don Severino? Mahinang tanong ni Florencia. Ang kanyang boses ay may bakas pa ng pamaos mula sa pagsilang kagabi. Ang alam ko po, matagal nang namayapa ang mga kamag-anak ng aking ina sa probinsya. Kumuha si Ate Ramon ng isang lumang litra tumula sa kanyang folder at maingat na inabot ito kay Florencia. Sa litrato, nakatayo ang isang matandang lalaki na may kagalang-galang na kaanyuan habang nakahawak sa balikat ng isang batang babae, ang namayapang ina ni Florencia. Ang iyong ina na si Maria ay umalis sa hacienda 50 taon na ang nakalilipas dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, simula ni Ate Ramon sa isang malumanay na boses. Ngunit bago pumanaw si Don Severino 3 taon na ang nakararaan, ginugol niya ang kanyang natitirang lakas upang mahanap ka. Alam niya ang tungkol sa pagpapakasal mo kay Eduardo Alvarado at alam din niya ang pagtrato sa iyo ng pamilyang yon. Nanlaki ang mga mata ni Florencia. Alam ng lolo ko? Opo,
tumango si Ate Ramon. Hindi siya dimosok agad dahil nais niyang makita kung itataguyit ka ni Eduardo ng marangal. Ngunit inihanda niya ang lahat ng kanyang ari-arian para sa iyo at sa magiging anak mo. Ang buong Hacienda Severino, ang daan-daang ektarya ng niyugan, ang paggawaan ng gatas, at ang lahat ng kanyang ari-arian sa bangko ay nakapangalan sa iyo at kay Esperanza lamang. Binuksan ni Ate Ramon ang opisyal na dokumento at binasa ang huling bilin ng matanda. Inilalagay ko ang lahat ng aking ari-arian sa pangalan ng aking apong, si Florencia Reyes. Ang pamilya Alvarado ay walang anumang karapatan sa kahit isang sentimo ng pamanang ito. Kung magtatangka silang kumilos laban sa aking apo, ipinag-uutos ko sa aking abogado na gamitin ang buong lakas ng batas upang durugin ang kanilang negosyo. Nabalot ng katahimikan ang munting kubo. Si Lola Rosa ay napahawak sa kanyang dibdib habang nakatitig kay Florencia. Dahan-dahang hinawakan ng matanda ang mainit na kamay ni Florencia at numiti ng may malalim na pagmamahal. Ang Diyos ang nagtatanggol sa mga inaapi-iha, pabulong na sabi ni Lola Rosa. Hindi kanya pinabayaan sa gitna ng bagyo. Tumingin si Ate Ramon kay Florencia at nagsalita ng may matatag na tono. Florencia, sa oras na pirmahan mo ang mga papel na ito, magkakaroon ka ng kapangyarihan upang bawiin ang lahat ng itinapon sa iyo. Pwede nating demolisyonin ang negosyo ng mga Alvarado bukas na bukas din. Pwede natin silang ipakulong sa ginawa nila sa iyo kagabi. Tumingin si Florencia sa munting mukha ni Esperanza na payapang natutulog sa kanyang piling. Ang kanyang puso, na kagabi lamang ay punong-puno ng matinding galit at kawalan ng pag-asa, ay dahan-dahang kumalma. Ang tanging nakikita niya sa mga mata ng kanyang anak ay ang hinaharap, hindi ang nakaraan. Hindi ko kailangang dumanak ang dugo o gumanti sa kanila sa parang ginawa nila sa akin, attorney. Malinaw at pinal na sagot ni Florencia. Ang layunin ko ngayon ay hindi ang sirain ang pamilya Alvarado, kundi ang itayo ang buhay ng aking anak. Hindi ko gagamitin ang pamana ng aking lolo para sa galit. Gagamitin ko ito para sa pag-asa. Napanghiti si Ate Ramon ng may malalim na paghanga. Mayroon kang puso ng iyong lolo, Florencia. Isang pusong hindi kayang sirain ang kasakiman ng iba. Pagkalipas ng 2 araw, matapos makakuha ng sapat na lakas si Florencia, inayos nila ang paglipat. Kasama si Lola Rosa at si Baby Esperanza, dinala sila ni Ate Ramon sa malawak na mansyon ng Hacienda Severino. Ang estate ay napalilibutan ng malalaking puno ng mangga at malalawak na taniman ng niyog. Ang hangin doon ay sariwa at malayo sa maruming usok ng lungsod kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Alvarado. Pagpasok ni Florencia sa malaking bulwagan ng mansyon ng kanyang lolo, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman naranasan sa bahay ng kanyang biyenan. Dito, hindi siya isang katulong. Dito siya ang tagapagmana ng isang marangal na pangalan. Inilapag niya si Esperanza sa malambot na dyan sa gitna ng sala. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, biglang nagring ang lumang itim na telpono na nakapatong sa ibabaw ng wooden side table sa tabi ng hagdanan. Lumapit si Florencia at dahan-dahang inang at ang hawakan ng telepono. "Hello?" saad ni Florencia sa isang kalmadong boses. Sa kabilang linya, narinig niya ang mabilis at nanginginig na hininga ng isang lalaki. Si Eduardo. "Hello? Ate Ramon?" Boses ni Eduardo, na halatang pagod at puno ng matinding pag-aalala. "May balita na ba kayo tungkol sa babaeng nangganak sa probinsya? Nabalitaan ko sa mga pulis na pumasok ang pangalan ng opisina niyo sa investigasyon. Pakiusap, sabihin niyo sa akin kung buhay ang asawa ko." Natigilan si Florencia. Ang boses ng lalaking nagtaksil sa kanya kagabi lang ay muling dumating sa kanyang pandinig. Nanatili siyang tahimik habang hawak ang telepo, habang ang katahimikan sa pag-ita ng magkabilang linya ay lalong humaba at bumigat. Ibinaba ni Florencia ang hawakan ng telepono ng marahan at walang kahit anong ingay. Tumayo siyang nakatitig sa itim na aparato habang ang boses ni Eduardo, na punong-puno ng takot at pagmamakaawa, ay patuloy na nag-iiwan ng eko sa kanyang isip. Hindi niya kailangang magsalita.
Ang kanyang katahimikan ang pinakamatinding kasagutan sa lalaking hindi marunong magtanggol sa kanyang asawa nang kailangan siya nito. Sa kabilang linya, nakatayo si Eduardo sa loob ng isang pampublikong telephone booth sa gitna ng bayan. Nang marinig niya ang pagkaputol ng linya, dahan-dahan niyang ibinaba ang hawakan at napasandal sa malamig na salamin ng booth. Ang kanyang muka ay halatang puyat, may itim sa ilalim ng mga mata at ang kanyang damit ay may mga bakas pa ng natuyong putik mula sa kanyang paghahanap kagabi. Hindi nakatulog si Eduardo pagkatapos ng gabing iyon. Noon madaling araw, nang magising siya sa malamig at tahimik na silid-tulugan, napansin niyang wala na ang maliit na cabinet kung saan nakatago ang ilang damit ni Florencia. Wala na rin ang maliit na aparador kung saan nakatabi ang mga ginant, silong medyas, at damit ng baby na buwan-buwan ay inihahanda ni Florencia sa kabila ng kanyang pagod. Nang bumaba siya sa kusina noong umagang yon, narinig niya ang whispered conversation ng dalawang kasambahay. "Kawaawa naman si Ma'am Florencia," pabulong na sabi ng isang kasambahay habang nagpupunas ng mesa. "Itinulak ni Ma'am Corazon sa gitna ng malakas na bagyo kagabi. Nakita ko, nagmamakaawa siya habang nakaluhod sa putik." "At si Sir Eduardo? Wala man lang ginawa," sagot ng isa pa. "Nakatayo lang sa taas habang umiiyak ang asawa niya." Nang marinig yon ni Eduardo, naramdaman niya ang matinding hiya at galit sa kanyang sarili. Mabilis siyang pumunta sa silid ng kanyang ina. "Mama, bakit ginawa yan sa asawa ko?" sigaw ni Eduardo habang galit na hinarap si Doña Teresa na kasalukuyang nag-aalmusal sa tabi ni Corazon. "Buntis si Florencia. 8 buwan! Saan niyo siya pinapunta sa gitna ng bagyo?" Tumingin si Doña Teresa sa kanya ng may malamig na mata habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tasa ng kape. "Huwag mo akong sisigawan sa sarili kong bahay, Eduardo!" Ganti ng matanda sa isang matatag at pautos na boses. "Ang babaeng yon ay magnanakaw at walang kwenta. Hindi siya nababagay sa pamilya natin. Kung gusto mo magpakagago sa kanya, sumama ka sa kanya sa kalsada. Ngunit tandaan mo, lahat ng perang ginagastos mo rito sa bahay ay galing sa negosyo ng pamilya na ako ang namamahala." "Mama, hindi kailanman nagnakaw si Florencia," depensa ni Eduardo, bagaman alam niyang huli na ang lahat. "Kagabi, nung kailangan niya ako, pinabayaan ko siya. Kung may mangyaring masama sa anak ko, hindi ko kaya mapapatawad." "Tumahimik ka," sumbat naman ni Corazon habang nakangisi. "Naghahanap lang yon ng simpatya. Panurak lang yon para kaawaan mo siya. Isang araw lang niyang sa labas. Babalik din yon dahil wala naman siyang ibang pupuntahan." Ngunit hindi na nakinig si Eduardo. Mabilis siyang lumabas ng mansyon at ginugol ang buong araw sa paghahanap. Pumunta siya sa mga pampublikong ospital, nagtanong sa mga barangay hall at maging sa mga punerarya sa kalapit na bayan. Ngunit walang sinuman ang nakakita kay Florencia. Habang naglalakad siya pabalik sa gate ng mansyon ng mga Alvarado, napansin niya ang isang maliit na bagay sa tabi ng kanal kung saan itinulak si Florencia kagabi. Lumuhod si Eduardo sa putikan at dahan-dahang pinulot ang isang basang panyo. Isa puting panyo na may simpleng borda ng maliit na dilaw na bulaklak, ang panyong ginawa ni Florencia noong unang taon ng kanilang pagsasama. Yumakap si Eduardo sa panyo habang pumatak ang kanyang mga luha sa gitna ng kalsada. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan. Naisip niya ang bawat gabi na naghihintay si Florencia sa kanya na may nakahandang mainit na pagkain. Ang bawat subok nito na pasayahin si Doña Teresa sa kabila ng panlalait nito. At ang katotohanang ibinigay ni Florencia, ang buong buhay nito sa kanya nang walang hinihining kapalit. Habang nakaluhod siya sa putikan, huminto ang isang kotse ng pulisya sa kanyang tabi. Bumaba ang isang pulis at dahan-dahang lumapit sa kanya. "Mr. Eduardo Alvarado?" tanong ng pulis. Tumingin si Eduardo nang may takot sa kanyang mga mata. "Opo, ako nga po. May balita na po ba sa asawa ko?" Huminga ng malalim ang pulis at kumuha ng isang plastic bag mula sa loob ng kotse. "May natagpuan po ang mga mangingisda sa tabing ilog ngayong umaga pagkatapos ng bagyo. Isang basang dostre ng babae na may bakas ng dugo,
Nais po naming ipasuri sa inyo kung sa asawa ninyo ito. Napatigil ang tibok ng puso ni Eduardo. Tumingin siya sa basang damit sa loob ng plastic bag, at ang buong paligid niya ay tila nagdilim at nawala ng tunog. Sa kabila ng balitang kumalat sa bayan na natagpuan ng isang basang damit sa tabing ilog, si Florencia ay hindi na lumingon pa sa nakaraan. Sa loob ng malawak na Hacienda Severino, bawat pagsikat ng araw ay isang paalala na meron siyang bagong buhay na kailangang itaguyod para sa kanyang anak na si Esperanza. Madaling araw pa lamang ay gising na si Florencia. Nakasuot ng simpleng blusa at pantalon, kasama niya si Ate Ramon habang naglalakad sa gitna ng malawak na taniman ng niyog at paggawaan ng gatas. Ang lupain ay may potensyal, ngunit dahil sa mga huling taon na nagkasakit si Don Severino, maraming mga kagamitan ang napabayaan at ang mga magsasaka ay nawala ng tiwala sa pamamahala. Nagtipon-tipon ang mga manggagawa sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Marami sa kanila ang nag-aalinlangan habang nakatingin kay Florencia, isang batang babae na mukhang mahinhin at walang karanasan sa pagpapatakbo ng malaking hasyenda. Tumayo si Florencia sa harap nila. Hindi siya nagsuot ng mamahaling alahas at hindi siya nagsalita ng may pagmamataas. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Florencia. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katapatan. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong kung kaya ko bang pamunuan ang hasyendang ito. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Marami pa akong kailangang matutunan. Ngunit ang maipapangako ko sa inyo, hindi ko kayo ituturing na mas mababa sa akin. Ang bawat patak ng pawis nyo sa lupang ito ay mababayaran ng marangal at sa tamang oras. Natahimik ang mga magsasaka. Isang matandang magsasaka na naggangalang Mang Tino ang humakbang paitaas. Mang Florencia, ang dating tagapamahala po ay binabawasan ng sweldo namin buwan-buwan. Paano po kami makakasiguro na iba kayo sa kanila? Tumingin si Florencia ng diretso sa mga mata ni Mang Tino. Simula ngayong araw, ako mismo ang mag-aapruba ng payroll. Lahat ng utang ng hasyenda sa inyo sa nakaraang 3 buwan ay mababayaran bago matapos ang linggong ito. At ang sinumang magtatangkang mang-abuso sa inyo ay agad kong tatanggalin sa trabaho. Isang mahinang bulungan ng kagalakan ang kumalat sa hanay ng mga manggagawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman nila na may isang pinuno na nakikinig sa kanilang boses. Ngunit hindi naging madali ang unang linggo ni Florencia. Nung 3 araw, dumating sa hasyenda si Senyor Monteverde, ang pinakamalaking wholesale buyer ng gatas at niyog sa lalawigan na dating kaibigan ng pamilya Alvarado. Dumating ito na may kasamang 2 abogado at may dalang kontrata na nagtatakda ng napakababang presyo para sa ani ng hasyenda. Iha, panimula ni Senyor Monteverde sa isang condescending na tono habang nakaupo sa sala ng mansyon. Matanda na ako sa negosyong ito. Ang lolo mo ay binibigyan ako ng discount dahil sa aming pinagsamahan. Kung ayaw mong mabulok ang mga niyog mo sa bodega, pirmahan mo na tong kontrata sa presyong kalahati ng market rate. Tumingin si Florencia sa mga papel na inilatag sa mesa. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang ngumiti, inihilig ang kanyang likod sa upuan, at ibinaba ang hawakan ng kanyang bolpen. Senyor Monteverde, sagot ni Florencia sa isang kalmadong Taglish. Nirerespeto ko po ang pinagsamahan ninyo ng aking lolo. Ngunit ang presyong iniaalok ninyo ay hindi man lang makakapagbayad sa abono at sa sweldo ng mga tauhan ko. Kung pirpirmahan ko ito, ginagago ko ang sarili ko at ang mga taong nagtatrabaho sa akin. Nagalit ang mukha ng matandang negosyante. Masyado kang mayabang. Akala mo ba may ibang bibili ng animo sa lalawigang ito? Pwede kong i-blacklist ang Hacienda Severino sa lahat ng distributor. Tumayo si Florencia ng may buong dignidad. Kung ayaw ninyong bumili sa tamang presyo, senyor, makakaalis na po kayo. Mas pipiliin kong gumawa ng sarili naming processing plant para sa gatas at langis ng niyog kaysa ipamigay ang pinagpagura ng mga tauhan ko sa presyong pambubusal. Nagulat si Senyor Monteverde sa katatagan ng batang babae. Sa huli, walang nagawa ang negosyante kundi pumirma sa bagong kontrata na may makatarungang presyo
dahil alam niyang ang kalidad ng ani ng Hacienda Severino ang pinakamataas sa rehiyon. Pagdating ng gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, umupo si Florencia sa tabi ng bintana ng kanyang silid. Sa kanyang kandungan, ligtas at payapang nagpapasuso ang maliit na si Esperanza. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakapatong ang mga folder ng accounting at ang mga bagong plano para sa pagtatayo ng sarili nilang processing plant. Tumingin si Florencia sa malawak na bukirin sa labas, habang ang liwanag ng buwan ay nagpapaningning sa mga dahon ng niyog. Naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan sa kanyang dibdib, isang kaligayahan na hindi nakasandig sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi sa sarili niyang kakayahan, na protektahan ang kanyang anak at ang mga taong umaasa sa kanya. Habang hinahaplos niya ang malambot na buhok ni Esperanza, napansin ni Lola Rosa na pumasok sa silid. May nag-iwan ito sa gate, iha. Pabulong na sabi ni Lola Rosa habang inaabot ang isang magandang gintong sobre. Kinuha ni Florencia ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay may isang pormal na imbitasyon para sa taunang Agricultural Gala Night sa lungsod. Isang pagtitipon ng mga pinakamayayamang negosyante sa rehiyon kung saan balitang dadalo rin ang pamilya Alvarado upang humingi ng tulong pampinansyal sa mga bangko. Napatitig si Florencia sa pangalan ng pamilya Alvarado sa lista hanang mga bisita na nakasulat sa ibabang bahagi ng card. Dahan-dahan niyang itinabi ang imbitasyon sa tabi ng kanyang mesa habang ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang bago at matatag na pagnanais. Habang dahan-dahang nagiging maunlad ang buhay ni Florencia sa Hacienda Severino, ang mansyon naman ng mga Alvarado sa lungsod ay dahan-dahang nilalamon ng dilim ng kasahian at kawalan ng pera. Sa loob ng grand dining room kung saan dating nagahari si Doña Teresa, ang mesa ay hindi na kasing garbo ng dati. Ang negosyo ng pamilya Alvarado sa import at export ng kalakal ay mabilis na bumabagsak mula nang umalis si Florencia. Ang mga kliyente na dating natutuwa sa maayos na pag-aasika ng mga papeles na lihim na ginagawa ni Florencia gabi-gabi, ay isa-isang nag-alisan dahil sa kapabayaan at kagaspangan ng ugali ni Corazon. Nakatayo si Corazon sa tapat ng salamin habang sinusukat ang isang bagong gintong kwintas. Sa kabila ng bumababagsak na pondo ng pamilya, mas pinili pa niyang gumastos para sa kanyang kapluhuan. "Mommy," sabi ni Corazon sa isang aroganting tono habang nakatitig sa kanyang bihis. "Nakausap ko si Mr. Valderrama kanina. May bago siyang investment scheme na nagbibigay ng 50% interes buwan-buwan. Kung ilalagay natin doon ang natitirang 5 milyon ng kumpanya, sa loob ng 2 buwan ay mababayaran natin ang lahat ng utang natin sa bangko." Tumingin si Doña Teresa sa kanyang anak. Sa kabila ng kanyang pagiging maingat noon, ang takot na mawala ng katayuan sa lipunan at ang hiya na malaman ng ibang tao na sila ay naghihirap na ang nagtulak sa kanya na maging bulag. "Sigurado ka ba dyan, Corazon?" Tanong ng matanda habang pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. "Yan na lang ang natitirang cash ng pamilya natin. Kapag nawala pa yan, wala na tayong ipambabayad sa sweldo ng mga tauhan at sa interes ng mortgaged mansyon." "Maniwala ka sa akin, Mami," mabilis na giit ni Corazon. "Isang malaking kumpanya yon sa Maynila. Hindi tayo maghihirap katulad ng walang kwentang babaeng yon." Biglang pumasok si Eduardo sa silid. Ang kanyang mukha ay payat at may mga itim sa ilalim ng mga mata. Tiningnan niya ang dalawa nang may malamig at napapagod na tingin. "Huwag ninyong gagawin yan," mahinang sabi ni Eduardo habang inilalapag ang ilang folders ng billing statement sa mesa. "Inimbestigahan ko ang kumpanyang yan ni Valderrama. Isang fraud yan. Kapag ibinigay niyo ang natitirang pera doon, tuluyan tayong mababangkarot." Nagalit agad ang mukha ni Doña Teresa. "At ano namang alam mo sa negosyo, Eduardo? Mula nang mawala ang babaeng yon, wala ka nang ginawa kundi magmukmok at uminom. Hindi ka nakakatulton sa pamilyang to." "Hindi nakakatulong?" Napatawa ng mapait si Eduardo. "Ginawa ko ang lahat. Pumasok ako sa opisina araw-araw, pilit kong inayos sa mga pautang ninyo. Ngunit patuloy kayong gumagastos na parang walang bukas. Si Florencia ang nag-aayos ng lahat ng gulo nyo noon nang hindi nyo man lang pinapansin." "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng magnanakaw na yan sa harap ko,"
Sigaw ni Corazon. Pirmahan mo na lang tong loan application sa bangko bilang co-maker para makakuha pa tayo ng karagdagang pondo. Inilagay ni Corazon ang mga papel ng bangko sa harap ni Eduardo. Tumingin si Eduardo sa bulpen, pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, umiling siya. Hindi ako pipirma. Malinaw na pahayag ni Eduardo. Hindi ko na ibebenta ang natitirang pangalan ko para lang sa kapansanan niyo sa pera. Tumalikod si Eduardo at mabilis na lumabas ng silid. Sumigaw si Doña Teresa sa galit, lunet hindi na lumingon ang kanyang anak. Pumasok si Eduardo sa kanyang silid at pinalatag ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang drawer ng kanyang wooden side table. Sa loob ay nakatago ang isang maliit at lumang litrato, ang litrato nila ni Florencia nung araw ng kanilang kasal. Sa litrato, nakatitig sa kanya si Florencia nang may buong pagtitiwala at pagmamahal. Inilapit ni Eduardo ang litrato sa kanyang dibdib habang pumapatak ang kanyang luha sa salamin ng frame. Sa kabilang kwarto, naririnig niya ang patuloy na sigawan ng kanyang ina at kapatid habang nag-aaway sa pera. Ngunit sa kanyang silid, ang tanging nararamdaman niya ay ang nakalulunod na katahimikan ng kanyang sariling pagkakasala. Pagkalipas ng 3 araw, isang formal na kinatawan mula sa bangko ang pumasok sa bakuran ng mansyon ng mga Alvarado kasama ang 2 pulis. Nagulat si Doña Teresa at mabilis na bumaba sa grand staircase upang harapin ang lalaki. Ano tong kalukuhang to? Mataray na tanong ni Doña Teresa habang nakataas ang chin. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok sa bahay ko nang walang paalam? Inabot ng bank officer ang isang opisyal na notice of foreclosure. Doña Teresa Alvarado. Malamig na pahayag ng opisyal. Ang kumpanya ninyo ay hindi nakapagbayad ng interes sa nakaraang 3 buwan. Bukod doon, ang ipinagkakaloob ninyong collateral na ari-arian ay naibenta na sa isang private asset management firm dahil sa default. Nanlamig ang buong katawan ni Doña Teresa. Naibenta? Kumpanya ng kanino? Sino ang may lakas ng loob na bumili ng ari-arian ng mga Alvarado? Inayos ng bank officer ang kanyang salamin at pinasa ang pangalang nakataka sa ibabang bahagi ng formal na dokumento. Ang bumili ng inyong mga naisang lang ari-arian ay ang Severino Asset Management Corporation. Napatigil ang paghinga ni Doña Teresa. Ang pangalang Severino ay sumaksak sa kanyang alaala katulad ng isang matalim na balaraw. Ang Grand Ballroom ng Grand Imperial Hotel ay napupuno ng kumikislap na liwanag mula sa malalaking kristal na chandeliers. Ang taon ng Agricultural Gala Night ang pinakamalaking pagtitipon ng mga matatag na negosyante, investors at mga kilalang pamilya sa lalawigan. Sa isang sulok ng bulwagan, nakatayo si Doña Teresa na nakasuot ng kanyang lumang mamahaling terno, kasama si Corazon at si Eduardo. Pilit na ngumingiti si Doña Teresa sa mga nagdadaang negosyante, ngunit halos lahat ng tao ay umiiwas sa kanila dahil sa balitang bumababagsak na ang negosyo ng mga Alvarado at may banta ng pagka-foreclose ng kanilang mansyon. Mami, bakit tila ba iniiwasan tayo ng lahat? Pabulong na reklamo ni Corazon habang hawak ang kanyang baso ng wine. Akala ba nila ay wala na tayong pera? Manahimik ka, Corazon. Pabulong na banta ni Doña Teresa habang itinataas ang kanyang ulo. Ipakita mo sa kanila na mga Alvarado pa rin tayo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng tao sa bulwagan ay napatingin sa pintuan nang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng simpleng elegante na emerald green gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatalipay taas at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang simpleng kwintas na perlas. Ang perlas na ibinigay ng kanyang namayapang ina, si Florencia. Kasama niya si Ate Ramon na nakasuot ng formal. Si Florencia ay naglalakad ng may buong dignidad. Ang kanyang bawat hakbang ay may tiwala sa sarili at kapayapaan, na hindi kailanman nakita ng sinuman sa kanya noon. Napahinto si Eduardo sa kanyang pag-inom. Ang baso sa kanyang kamay ay halos mabitawan nang makita niya ang mukha ng kanyang asawa. Ang babaeng inakala niyang nawala sa gitna ng bagyo. Ang babaeng umiiyak sa putika nung huling gabi na nakita niya ito.
ay nakatayo ngayon sa harap ng buong lipunan tulad ng isang reyna. Florencia? Pabulong na usal ni Eduardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkabigla at kagalakan. Buhay siya! Nanlaki rin ang mga mata ni Doña Teresa at Corazon. Ang galit at ingit ay mabilis na bumalot sa muka ng matandang biyenan. Anong ginagawa ng basahang yan dito? Nanginginig sa galit na sabi ni Doña Teresa. Sino ang nagpapasok sa isang katulong sa ganitong maranyang kaganapan? Habang nakikipag-usap si Florencia sa ilang kilalang tagapamahala ng bangko, lumapit si Doña Teresa kasama si Corazon. Sa harap ng maraming negosyante, sadyang lakasan ng matanda ang kanyang boses upang ipahiya si Florencia. Akalay mo nga naman. Mataray na panimula ni Doña Teresa habang nakatingin ng paitaas at pababa sa damit ni Florencia. Ang dating katulong na pinalaya sa bahay ko dahil sa pagnanakaw ay nakapasok sa gala night na to? Kaninong pera ang ginamit mo para makabili ng damit na yan, Florencia? O baka nagnakaw ka na naman? Natahimik ang mga negosyante sa paligid. Nakatitig ang lahat sa kanila. Humarap si Florencia kay Doña Teresa. Hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata at walang kahit anong bakas ng takot o galit sa kanyang mukha. Sa halip, isang kalmadong ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Doña Teresa, malinaw at buong galang na sagot ni Florencia sa isang boses na narinig ng buong bulwagan. Nandito ako bilang pormal na kinatawan at pangkalahatang tagapamahala ng Severino Enterprises. Ang damit na ito ay binili ng sarili kong pinagpaguran mula sa pagpapatakbo ng aming hasyenda. At kung tungkol sa pagnanakaw, ipinapaalala ko lang po sa inyo na ang Severino Enterprises na ang nagmamay-ari ng mga pautang at ari-ariya ng pamilya Alvarado na naisang laning nyo sa bangko. Bumulong ang mga tao sa paligid. Ang mga negosyan, dating umiiwas kay Doña Teresa, ay napatingin sa matanda ng may pagutya. Naimpit ang hininga ni Doña Teresa. Ano? Ikaw ang bumili ng mga ari-ariya namin? Opo, sagot ni Florencia habang itinataas ang kanyang ulo. At bilang bagong tagapamahala, sisiguraduhin kong ang bawat utang ay mababayaran ayon sa tamang proseso ng batas. Magandang gabi po sa inyo. Tumalikod si Florencia ng may buong dignidad at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa mga investors. Si Doña Teresa at Corazon naman ay naiwang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanilang mga mukha ay pulang-pula sa matinding hiya at kapahiyaan sa harap ng buong lipunan. Nang matapos ang kaganapan at lumabas si Florencia patungo sa parking lot kasama si Ate Ramon, narinig niya ang mabilis na mga hakbang sa kanyang likuran. Florencia! Pakiusap! Huminto ka! Lumingon si Florencia at nakita si Eduardo na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng luha at pagmamakaawa. Inihudyat ni Florencia kay Ate Ramon na maghintay muna sa loob ng kotse. Huminto si Eduardo sa harap ni Florencia. Ang kanyang hininga ay mabilis at nanginginig. Florencia, salamat sa Diyos at buhay ka. Umiiyak na sabi ni Eduardo habang sinusubok ang hawakan ang braso ni Florencia, ngunit mabilis na humakbang pabalik ang babae. Patawarin mo ako. Araw-araw akong pinapatay ng konsensya ko sa ginawa ko sa iyo nung gabing yon. Patawarin mo ako, Florencia. Tumingin si Florencia kay Eduardo. Wala nang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na pader ng katotohanan. Huli na ang lahat para sa mga luha mo, Eduardo. Malumanay nguit matatag na sabi ni Florencia. Ang Florencia na umiiyak at nagmamakaawa sa iyo noong gabing yon ay namatay na sa gitna ng bagyo at putikan. Lumuhod si Eduardo sa semento sa harap niya. Pakiusap. Florencia, nasaan ang anak natin? Buhay ba ang anak natin? Tumingin si Florencia sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan bago tumalikod patungo sa pintuan ng kotse. Habang nakahawak sa door handle, nagsalita siya ng hindi lumingon. Wala kang anak sa akin, Eduardo. Pumasok si Florencia sa loob ng kotse at isinara ang pinto. Ang tunog ng kanyang sapatos at ang pag-alis ng sasakyan ay nag-iwan kay Eduardo na nakaluhod at umiiyak sa malamig na semento ng parking lot.
Pagkatapos ng kaganapan sa gala night, hindi na nakatutog si Eduardo. Ang huling sinabi ni Florencia na wala siyang anak para sa kanya ay patuloy na sumasaksak sa kanyang isipan at puso. Ang bawat sandali ng kanyang buhay ay pinaliligiran na ngayon ng matinding pagsisi at kabiguan. Maaga pa lamang noong kasunod na araw, pumasok si Eduardo sa opisina ng law firm ni Ate Ramon sa bayan. Nakatayo siya sa tapat ng mesa ng abogado habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Attorney, pakiusap. Pakiusap ni Eduardo sa isang paos na boses. Ipaalam mo lang sa akin kung buhay ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat ng natitirang ari-arian ko basta malaman ko lang kung ligtas ang anak ko kay Florencia. Tumingin si Ate Ramon sa kanya ng may malamig na pagkilates. Inayos ng abogado ang kanyang salamin at itinuro ang upuan sa harap ng mesa. Umupo ka, Eduardo. Malumanay ngunit matatag na utos ni Ate Ramon. Pagkaupo ni Eduardo, kumuha si Ate Ramon ng isang folder mula sa kanyang drawer at inilatag ito sa harap ng binata. Gusto mong malaman ang katotohanan? Tanong ng abogado. Yan ang medical report ni Florencia nung gabing itinapon siya ng pamilya mo sa gitna ng bagyo. Mabilis na binuksan ni Eduardo ang folder. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, ang kanyang muka ay tuluyang nawala ng kulay. Ang medical record ay malinaw na naglalarawan ng matinding physical trauma, severe dehydration at banta ng miscarriage dulot ng matinding stress at pagtulak. Ngunit hindi doon nagtatapos ang laman ng folder. Sa ilalim ay may nakalakip na resibo at mga sulat kamay na kasunduan. Ano to? Tanong ni Eduardo, habang ang kanyang boses ay nanginginig. Iyan ang resibo ng mga gamot at pondo para sa maintenance ng nanay ni Florencia nung nasa ospital pa ito, 2 taon na ang nakararaan. Sagot ni Ate Ramon. Ang pera na ipinapadala mo buwan-buwan para sa gamot ng biyenan mo ay hindi kailanman nakarating sa ospital. Si Corazon ang nag-encash ng mga tseke at kinuha ang pera para pambili ng kanyang mga mamahaling bag at alahas. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Ano? Si Corazon? Opo, patuloy ni Ate Ramon. At ang gintong kwintas na inakusa sa kanya ni Doña Teresa na kinuha daw niya? Si Corazon mismo ang nag-isanla sa pawn shop sa kabilang bayan upang pambayad sa kanyang sariling utang sa sugal. Alam ng ina mo ang tungkol doon? Ngunit mas pinili nilang ipukol ang kasalanan kay Florencia upang magkaroon ng dahilan na palayasin siya ng walang makuha, kahit ano mula sa iyo. Napahawak si Eduardo sa kanyang ulo. Ang buong mundo niya ay tila nagiba at bumagsak sa kanyang paligid. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya at ipinagtanggol niya laban sa kanyang sariling asawa ay ang mga mismong taong sumira sa kanyang buhay at pumaslang sa kanyang pamilya. Galit na lumabas si Eduardo sa opisina at mabilis na umuwi sa mansyon ng mga Alvarado. Pagpasok niya sa sala, nakatayo roon si Doña Teresa at Corazon habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga damit. Sa harap ng mga kasambahay na nakatayo sa gilid, inihagis ni Eduardo ang folder sa mesa sa harap ng dalawa. "Tingnan niyo yan!" sigaw ni Eduardo sa isang boses na nagpayanig sa buong mansyon. "Tingnan niyo ang mga ebidensya ng kataksilan niyo!" Nagulat si Corazon at mabilis na kinuha ang mga papel. Nang makita niya ang mga resibo mula sa pawn shop, pilit siyang tumawa ng walang katuturan. "Eduardo! Pinapaniwalaan mo ba ang mga gawa-agaw na papel ng babaeng yan?" sigaw ni Corazon. "Iyan ang opisyal na resibo mula sa pawn shop na may sarili mong pirma, Corazon," sagot ni Eduardo habang nanginginig sa galit. "Ginawa niyong impyerno ang buhay ni Florencia. Pinagkaitan niyo ng gamot ang nanay niya, inakusahan niyo siyang magnanakaw, at itinapon niyo siya sa bagyo habang buntis. At ikaw, Mama? Alam mo ang lahat ng to." Tumingin si Doña Teresa sa kanya nang may malamig na mukha, nang walang kahit anong bakas ng pagsisi. "At ano ngayon kung ginawa namin yon? Ginawa namin yon para mamulat ka na hindi siya nababagay sa pamilya natin. Isang katulton lang siya." Tumingin si Eduardo sa kanyang ina nang may malalim na dalamhati at pagkabigo. "Hindi siya katulong, Mama," pabulang nasabi ni Eduardo habang lumuluha. "Siya ang tanging taong totoong nagmahal sa akin sa bahay na to.
At dahil sa inyo, at dahil sa pagkaduwag ko, nawala siya sa akin. Tumalikod si Eduardo at mabilis na umakyat sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang simpleng bag at inilagay roon ang kanyang mga personal na gamit at damit. Pagbabaya sa hagdanan, humarang si Doña Teresa sa kanyang daan. Saan ka pupunta? Galit na tanong ng matanda. Kapag lumabas ka sa pintuang yan, huwag ka nang babalik kailanman. Tumingin si Eduardo sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Hinding-hindi na ako babalik sa impyernong to, Mama. Ilagpasan ni Eduardo ang kanyang ina at lumabas ng mansyon. Nang makatapak siya sa kalsada sa labas ng malaking gate, napaluhod siya sa semento. Tumingin siya sa langit at umiyak ng walang patid, habang humihingi ng patawad sa hangin para sa babaeng kanyang pinabayaan. Habang nakaluhod si Eduardo sa labas, pumasok ang isang courier sa bakuran ng mansyon at inabot kay Doña Teresa ang isang formal na folder mula sa korte. Binuksan ni Doña Teresa ang folder at binasa ang nakasulat. Isang opisyal na subpina mula sa Regional Trial Court dahil sa kasong estafa at falsification of public documents na isinampa ng Severino Enterprises laban sa kanya at kay Corazon. Bumagsak ang white envelope mula sa nanginginig na kamay ni Doña Teresa habang nakatitig sa malamig na sahig ng kanyang mansyon. Lumipas ang 3 taon. Ang Hacienda Severino ay tuluyan ng naging isa sa pinakamaunlad na taniman at paggawaan ng gatas sa buong reyon. Ang dating malungkot na estate ay puno na ngayon ng buhay, niti ng mga manggagawa at mga batang nagtatakbo sa ilalim ng mga puno ng mangga. Sa gitna ng berdeng halamanan sa tapat ng mansyon, tumatakbo ang 3 taong gulang na si Esperanza. May mga kulot siyang buhok na tulad ng kay Florencia at malalaking matang nagniningning sa kagalakan. Mama, tingnan mo to! Sigaw ni Esperanza sa kanyang malambing na bose habang tumatakbo patungo kay Florencia. Nakatayo si Florencia sa ilalim ng payong ng kubo, nakasuot ng simpleng linen dress. Lumuhod siya upang salubungin ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Inabot ni Esperanza ang isang maliit na dilaw na bulaklak na kanyang pinitas mula sa halaman at maingat na inilagay sa buhok ng kanyang ina. Para sa pinakamagandang mama sa buong mundo! Masayang sabi ng bata. Naluluha sa kagalakan na hinalikan ni Florencia ang maliit na pisingi ng kanyang anak. Salamat, Esperanza ko. Ikaw ang pinakamagandang bulaklak sa buhay ni Mama. Sa kabilang bahagi ng beranda, nakaupo si Lola Rosa sa isang rocking chair habang pinagmamasdan ang dalawa. Bagaman may mga linya na ng pagtanda at kapaguran sa mukha ng matanda, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kapayapaan. Gayunpaman, sa mga nakalipas na buwan, napapansin ni Florencia na mabilis mapagod si Lola Rosa at madalas itong humawak sa kanyang dibdib. Nuit tuwing tatanungin siya, ay numingiti lamang ang matanda at sinasabing mainit lamang ang panahon. Noon hapon ding yon, pormal na binuksan ni Florencia ang unang daycare center at munting paaralan na ipinatayo niya sa loob ng hacienda para sa mga anak ng mga magsasaka at manging-isda sa Somchay. Habang nakatayo si Florencia sa gitna ng maraming bata na nagtatawanan at naglalaro sa mga bagong laruan, dumating si Lola Rosa mula sa gilid ng bakod ng hacienda. Sa labas ng bakod, sa ilalim ng malaking puno ng acacia, may isang lalaking nakatayo habang nakatingin sa malayo, si Eduardo. Ilang buwan na ring pumupunta si Eduardo roon tuwing katapusan ng linggo. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang simpleng mekaniko sa isang maliit na talyer sa kabilang bayan. Malayo sa karanya ang kinagitsan niya noon. Hindi siya nagpapakita kay Florencia, ngunit nananatili siya sa malayo upang tingnan lamang kung ligtas at masaya ang kanyang anak at ang babaeng kanyang minahal. Lumapit si Lola Rosa sa bakod at hinarap ang binata. Bakit hindi ka lumapit sa kanila, Eduardo? Mahinang tanong ni Lola Rosa sa isang malumanay na boses. Tumingin si Eduardo sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng langis mula sa talyer at ang kanyang damit ay simpleng maong at t-shirt lamang. Yumuko siya ng may malalim na pagpapakumbaba. Wala po akong karapatang lumapit sa kanila, Lola Rosa. Pabulong na sagot ni Eduardo
habang ang kanyang mga mata ay naluluha habang nakatingin kay Esperanza na tumatawa sa malayo. Masaya na sila. Sapat na sa akin na makitang buhay at ligtas ang anak ko sa piling ni Florencia. Yang ang parusa at regalo sa akin ng Diyos. Tumingin si Lola Rosa sa lalaki ng may awa. Ang tunay na pagsisi ay hindi lang sa pagtatago sa dilim, Eduardo. Kung gusto mong maging marangal na ama kay Esperanza balang araw, ituwid mo muna ang sarili mong buhay at patunayan mo kaya mong tumayo bilang isang tunay na lalaki. Umiyak si Eduardo at dahan-dahang tumango sa bilin ng matanda bago pinalatag ang kanyang sombrero at tumalikod. Pagdating ng gabi, nagkaroon ng munting pagsasalo-salo sa mansyon para sa ikatlong kaarawan ni Esperanza. Ang mga talahanayan ay napupuno ng mga pagkaing inihanda ng mga manggagawa bilang pasasalamat kay Florencia. Nakatayo si Florencia sa gitna ng sala habang hawak ang isang baso ng tubig. Katabi si Ate Ramon at ang iba pang mga bisita. Si Esperanza naman ay masayang sumasayaw sa gitna ng silid habang pumapalakpak si Lola Rosa. Lola, tawag ni Florencia habang lumalapit sa matanda na may hawak na baso ng juice. Muminom ka muna ng tubig, baka napapagod ka na. Mumiti si Lola Rosa at inabot ang baso mula kay Florencia. Salamat, Iha. Napakasaya ko na nakikita ko kayong ganito. Ngunit bago pa maiangat ng matanda ang baso sa kanyang labi, biglang nanginig ang kanyang kamay. Ang baso ng juice ay nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa semento, na nagdulot ng pagkabasag ng salamin at pagtatapon ng likido sa sahir. Napahawak si Lola Rosa sa kanyang dibdib habang ang kanyang mukha ay tuluyang nawala ng kulay. Dahan-dahan siyang yumuko at bumagsak sa mga braso ni Florencia. Lola Rosa! Sigaw ni Florencia habang mabilis na dinaluhan ng matanda. Lola, tumawag kayo ng doktor! Pakiusap, tumawag kayo ng ambulansya! Nabalot ng takot at sigawan ang buong sala habang hawak ni Florencia ang malamig na kamay ni Lola Rosa sa kanyang kandungan. Ang hallway ng St. Martin Regional Hospital ay nababalot ng malamig at nakatatakot na katahimikan. Nakaupo si Florencia sa gilid ng bench sa labas ng intensive care unit habang ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na rosaryo. Sa kanyang tabi, nakasandal si Esperanza na nakatitig sa pinto ng silid ng may inosenteng pag-aalala. Lumabas ang doktor mula sa silid at dahan-dahang inalis ang kanyang mask. Tumingin siya kay Florencia ng may malungkot na ekspresyon. Ma'am Florencia, simula ng doktor sa isang malumanay na boses. Severe heart attack po ang nangyari kay Lola Rosa. Ginawa na po namin ang lagat ng aming makakaya, ngunit napakahinana ng kanyang puso dahil sa pagtanda. Bukod doon, kailangan niya ng matinding blood transfusion dahil sa matinding internal complications. Napatayo si Florencia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Dok, pakiusap. Gawin ninyo ang lahat. Kahit magkano ang gatas at pondo na kailangan, babayaran ko. Gamitin niyo ang lahat ng pinakamagagandang gamot. Hindi po pera ang problema, ma'am. Sagot ng doktor. Wala po tayong sapat na type O negative na dugo sa blood bank na yung gabi dahil sa nakaraang bagyo. Habang umiiyak si Florencia sa harap ng doktor, isang lalaki ang mabilis na pumasok sa hallway ng ospital. Si Eduardo. Nabalitaan ni Eduardo ang nangyari kay Lola Rosa mula sa mga mangingisda sa Somchay. Tumakbo siya patungo sa doktor nang hindi man lang tumitingin kay Florencia. Doc, ako po! Type O negative po ang dugo ko! Siksik ni Eduardo sa doktor. Kunan niyo po ako ng dugo, kahit gaano karami, basta iligtas niyo lang po si Lola Rosa. Tumingin ang doktor kay Eduardo. Pagkatapos ay tumango. Mabilis ka, sumama ka sa akin sa laboratorio? Tumingin si Eduardo kay Florencia sa isang maikling segundo. Walang kayabangan sa kanyang mga mata, kundi isang tapat na pagnanais na makatulton ng walang anumang kapalit na hinihingi. Mabilis siyang sumama sa nurse patungo sa blood donation room. Dahil sa durog na ibinigay ni Eduardo, naging matatag ang lagay ni Lola Rosa sa loob ng 2 araw, na nagbigay ng pagkakataon sa matanda na magising at makausap si Florencia sa huling pagkakataon. Sa loob ng tahimik na silid ng ospital,
Nakaupo si Florencia sa tabi ng kama habang hawak ang nanghihinang kamay ni Lola Rosa. Florencia? Iha! Mahinang pabulong ni Lola Rosa. Ang kanyang boses ay halos hangin na lamang. Huwag kang umiyak. Ang buhay ko ay naging buo dahil sa inyo ni Esperanza. Lola, huwag ka munang magsalita. Umiiyak na sabi ni Florencia habang inilalapit ang kamay ng matanda sa kanyang pisingi. Magpalakas ka po. Marami pa tayong gagawin sa hacienda. Umiling ng marahan si Lola Rosa at numiti ng may malalim na kapayapaan. Makinig ka sa akin, iha. Patuloy ng matanda habang nakatitig sa mga mata ni Florencia. Ang galit ay parang apoy na sumusunog sa bahay ng may-ari nito. Pinagkalooban ka ng Diyos na magandang buhay at isang mabuting anak. Huwag mong hayaang lamunin ng nakaraan ng iyong puso. Magpatawad ka, hindi para sa pamilya Alvarado, kundi para maging malaya ang iyong kaluluwa. Lumapit ang maliit na si Esperanza at dahan-dahang itinapat ang kanyang maliit na kamay sa kamay ni Lola Rosa. Lola Rosa, pray po tayo. Naluluha ang matanda habang nakatitig sa bata. Ang aking magandang anghel? Sa hapon ding yon, habang ang sinag ng ginto na araw ay lumulusot sa bintana ng silid, dahan-dahang ipinikit ni Lola Rosa ang kanyang mga mata habang nakahawak sa kamay ni na Florencia at Esperanza. Payapa siyang pumanaw na may niti sa kanyang mga labi. Nayakap ni Florencia ang malamig na katawan ng matanda, habang ang kanyang luha ay patuloy na bumuhos. Ang babaeng nagligtas sa kanya sa gitna ng bagyo, ang babaeng naging tunay na ina sa kanya nung itinapon siya ng mundo, ay tuluyan ng humimlay. Pagkatapos ng libing ni Lola Rosa sa pampublikong sementeryo sa tabi ng dagat, umuwi si Florencia sa mansyon ng Hacienda Severino. Habang inaayos niya ang mga natitirang gamit ni Lola Rosa mula sa kanyang maliit na cabinet sa beranda, napansin niya ang isang nakatagong sobre sa ilalim ng una ng matanda. Kinuha ni Florencia ang sobre. Sa ibabaw ay nakasulat sa lumang sulat kamay ni Lola Rosa ang kanyang pangalan. Binuksan ni Florencia ang sulat at binasa ang nakasulat sa lumang papel. Florencia, aking mahal na anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Nais kong malaman mo na noong gabing dinala ako sa ospital, si Eduardo ang nagbigay ng kanyang dugo upang madagdagan ang aking oras. Huwag mo siyang kaputan, iha. Nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na pagsisi. Patawarin mo ang nakaraan upang ang hinaharap ninyo ni Esperanza ay maging ganap na maliwanag. Napatitig si Florencia sa sulat kamay ng matanda, habang ang kanyang luha ay dahan-dahang pumapatak sa papel na nag-iiwan ng basang marka sa tabi ng pangalan ni Eduardo. Habang pinalalalim ng panahon ang kapayapaan sa buhay ni Florencia, ang araw ng paniningil ng kapalaran para sa pamilya Alvarado ay tuluyan ng dumating. Sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, mabilis na naglalakad si Corazon habang hila-hila ang dalawang malalaking luggage bag. Nakasalamin siya ng itim at pilit na itinatago ang kanyang mukha. Sa loob ng kanyang bag ay nakatago ang natitirang gintong alahas ng pamilya at ang pera mula sa mga huling investor na kanyang niloko sa kanilang investment scheme. Ngunit bago pa man siya makalapit sa departure gate, 4 na pulis at 2 investigador ang humarang sa kanyang daan. Miss Corazon Alvarado? Malamig na tanong ng punong investigador habang ipinapakita ang kanyang ID at ang warrant of arrest. Inaaresto ka sa kasong estafa, swindling at falsification of public documents na isinampa ng RTC. Nanlalamig ang mukha ni Corazon habang nanginginig ang kanyang mga labi. Nagkakamali kayo. May pera ako. Pwede ko kayong bayaran. Inakay siya ng 2 pulis at pinalagyan ng piring sa kamay. Nanonood ang daan-daang pasahero habang sumisigaw at nagmamakaawa si Corazon. Ngunit walang sinuman ang naawa sa kanya. Ang mga mamahaling alahas na ipinagmamayabang niya noon ay isa-isang kinuha bilang ebidensya sa korte. Sa parehong hapon, sa mansyon ng mga Alvarado sa lungsod, dumating ang 2 pormal na sheriff mula sa rehiyon, kasama ang 10 tauhan upang ipatupad ang opisyal na writ of possession at eviction order mula sa bangko.
Nakatayo si Doña Teresa sa gitna ng grand staircase, nakatitig sa mga lalaking nagsisimulang maglabas ng kanyang mga antique furnitures, malalaking painting, at mga mamahaling vase patungo sa semento sa labas ng bakod. Bakit niyo ginagawa to? Sigaw ni Doña Teresa sa sheriff, habang nanginginig ang kanyang boses sa galit at takot. Hindi niyo ba ako kilala? Ako, si Doña Teresa Alvarado. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng lungsod na to. Tumingin ang sheriff sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Mrs., wala na po sa inyo ang ari-ariang ito. Naibenta na po sa pampublikong auction ang mansyon at lahat ng ari-arian ninyo upang pambayad sa inyong mga utang sa bangko at sa Severino Enterprises. Kailangan nyo na pong lumabas bago mag-alas 5 ng hapon. Sumigaw at naghimutok si Doña Teresa, ngunit itinuloy ng mga tauhan ang paglalabas ng mga gamit. Nanunood ang mga kapitbahay at ang mga mamamayan mula sa labas ng gate. Ang pamilyang dating napakamayabang at mapang-api sa mga mahihirap ay pinalalayas ngayon sa kanilang sariling bahay sa harap ng buong lipunan. Sinubukan ni Doña Teresa na tumawag sa kanyang mga kaibigan sa high society. Doña Isabel! Umiiyak na pakiusap ng matanda sa telpono. Pakiusap? Patuluyin mo muna ako sa bahay mo kahit ilang araw lang. Pinalalayas ako ng bangko. Pasensya ka na, Teresa. Malamig na sagot ng kanyang dating kaibigan sa kabilang linya. Nabalitaan namin ang nangyari kay Corazon at ang mga fraud ninyo. Ayaw naming madamay ang pangalan ng pamilya namin sa gulo ninyo. Inilagay ng kaibigan ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang gaslighting at panlalamang na ginawa ni Doña Teresa sa ibang tao nung araw ay bumalik sa kanya ngayon. Wala kahit isang tao sa mayamang lipunan ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Nang sumapit ang gabi at magsara ang malaking gate ng mansyon, nakaupo si Doña Teresa sa ibabaw ng kanyang lumang wooden trunk sa gilid ng kalsada, kasamang ilang supot ng kanyang damit. Dumating si Eduardo na nakasakay sa isang lumang tricycle. Bumaba si Eduardo at dahan-dahang lumapit sa kanyang ina. Walang kayabangan o galit sa mukha ng binata, kundi pait at awa. "Mama!" Mahinang tawag ni Eduardo. "Kumuha ako ng isang maliit na silid sa kabilang bayan. Yun lang ang kayang bayaran ng sweldo ko sa talyer ngayong buwan. Dun ka muna tumira." Tumingin si Doña Teresa sa kanyang anak. Pagkatapos ay tumingin sa maliit na silid na gawa sa lumang kahoy kung saan siya dinala ni Eduardo. Ang kwarto ay may simpleng kama lamang at isang basag na wooden frame sa ibabaw ng mesa. Naupo si Doña Teresa sa sirang upuan sa silid. Dahan-dahan niyang hinawakan ang basag na frame ng litra, to ng kanilang pamilya, noon mayaman pa sila. Bumuhos ang kanyang luha sa kanyang mga pisingi, mga luhang hindi dulot ng pagsisi sa kasalanan, kundi ng matinding hiya sa pagkahulog sa pinakamababang antas ng buhay. Kinausap ni Eduardo ang may-ari ng paupahan at inabot ang huling pera sa kanyang pitaka. Bago siya lumabas, tumingin siya sa kanyang ina. "Mama, bukas ay pupunta ako sa piskalya upang bisitahin si Corazon. Pwede kang sumama kung gusto mo," sabi ni Eduardo. Tumingin si Doña Teresa sa kanya nang may nanginginig na boses. "Eduardo, sino ang bumili ng mansyon natin? Sino ang nagbayad ng pinakamataas na presyo sa auction?" Tumingin si Eduardo sa kanyang ina nang may malalim at malungkot na tingin bago sumagot. "Ang nakabili ng mansyon natin sa auction ay walang iba kundi si Florencia." Nanlamig ang buong katawan ni Doña Teresa. Ang pangalan ng babaeng pinalayas niya sa gitna ng bagyo ay muling dumatay sa kanyang pandinig bilang ang taong nagmamay-ari na ngayon ng lahat ng bagay na nawala sa kanya. Papasok ang sikat ng umaga sa malawak na bakuran ng dating mansyon ng mga Alvarado. Sa gitna ng bakuran, nakatayo si Florencia habang nakatingin sa malaking pinto ng bahay kung saan siya itinulak sa putika noong gabing yon. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at maong at sa kanyang tabi ay nakatayo si Ate Ramon kasamang ilang pangkat ng mga karpintero at tagapagtayo. Walang galit o pagnanais ng paghihiganti sa mga mata ni Florencia. Ang nakikita lamang sa kanyang muka ay ang kapayapaan ng isang taong tuluyan ang nakawala sa tanikala ng nakaraan.
Florencia, panimula ni Ate Ramon. Ang buong titulo at mga papel ng mansyon ay nakapangalan na sa'yo. Ano ang gusto mong gawin natin sa bahay na ito? Bibilhin ba natin ito bilang iyong bagong tahanan? Tumingin si Florencia sa malalaking pader ng mansyon, pagkatapos ay umiling ng marahan. Hindi, attorney, sagot ni Florencia sa isang malinaw at matatag na boses. Ang bahay na ito ay napakaraming alaalang puno ng luha at pagpapasakit. Ayaw kong lumaki si Esperanza sa isang lugar na may gayong kasaysayan. Gagamitin natin ang lugar na ito para sa isang mas marangal na layunin. Tumingin si Florencia sa punong karpintero at itinuro ang malaking pader sa gilid ng sala. Gusto kong gibain ninyo ang mga pader sa ibaba at gawing malalawak na silid-aralan, health clinic, at tulugan para sa mga inang nangangailangan at mga batang inabuso, utos ni Florencia. Bibigyan natin ang bahay na ito ng bagong pangalan at bagong buhay. Papangalanan natin itong Bahay Kalinga, tahanan ng pag-asa. Habang nag-uusap sina Florencia at ang mga karpintero tungkol sa mga plano ng pagkukumpuni, isang lumang tricycle ang huminto sa labas ng malaking gate. Bumaba mula sa tricycle si Doña Teresa. Ang kanyang damit ay simple at medyo may lukot, at ang kanyang mukha ay payat at may bakas ng matinding pagod at hiya. Dahan-dahan siyang pumasok sa bakuran, patingin-tingin sa paligid habang nakakapit sa kanyang maliit na bag. Nang makita niya si Florencia na nakatayo sa gitna ng bakuran, malakas, maganda, at pinaliligiran ng mga tao na papakita ng malalim na paggalang, napahinto ang matanda. Ang kayabangan at katarayang ipinagmamayabang niya noon ay tuluyan ng napawi, pinalitan ng matinding takot at kapahiyaan. Dahan-dahang lumapit si Doña Teresa kay Florencia. Tumigil ang mga karpintero sa kanilang ginagawa at tumingin sa matanda. Florencia? Pabulong at nanginginig na tawag ni Doña Teresa. Lumingon si Florencia at hinarap ang kanyang dating biyenan. Walang mura, walang sigaw, at walang pagtataas ng boses sa panig ni Florencia. Tumingin lang siya sa matanda nang may malamig, ngunit makataong pagkilates. Biglang lumuhod si Doña Teresa sa semento sa harap ni Florencia. Florencia, patawarin mo ako. Umiiyak na pakiusap ng matanda habang nakatingin sa lupa. Nagkakamali ako. Masyado akong naging bulag at mapang-api sa'yo. Patawarin mo ako sa ginawa namin sa'yo noong gabing yon. Pakiusap. Tulungan mo kami ni Corazon. Wala na kaming makain. Pinalayas na kami sa lahat ng lugar. Tumingin si Florencia sa matandang nakaluhod sa kanyang paanan. Naalala niya ang bawat gabi na nagmamakaawa siya rito para sa konting pagmamahal at paggalang. Ngunit inabuso at itinapon lamang siya nito. Ngunit sa halip na tapakan ang matanda o pahiyain ito sa harap ng mga tao, dahan-dahang humakbang si Florencia pabalik at nagsalita sa isang malamig ngunit pormal na tono. Mabilis na tumayo ka dyan, Doña Teresa, sabi ni Florencia. Hindi ko kailangan ng pagluhod mo at hindi ko kailanman hahayaang saktan ang sarili kong puso sa pamamagitan ng paghihiganti sa iyo. Tumingin si Doña Teresa sa kanya nang may lumalaking pag-asa sa mga mata. Papatuluyin mo ba kami sa mansyon? Umiling si Florencia nang may pinal na desisyon. Hindi. Ang Bahay Kalinga ay para lamang sa mga inang taos-pusong gustong magbago at sa mga biktimang walang kasalanan. Ngunit bilang pagrespeto sa katotohanang ikaw ang lola ng aking anak, magpapadala si Ate Ramon ng sapat na allowance buwan-buwan para sa iyong pagkain at kamot sa maliit ninyong paupahan. Ngunit huwag ka nang babalik sa bahay na ito at huwag ka nang magtatangkang lumapit kay Esperanza. Napatitig si Doña Teresa kay Florencia. Naramdaman niya ang matinding hiya. Isang hiya na mas matindi pa sa anumang parusa dahil sa kabila ng lahat ng kasama ang ginawa niya. Binigyan pa rin siya ng tulong ng babaeng itinapon niya sa putikan. Ngunit may malinaw at hindi mababaling hangganan. Habang tumatayo si Doña Teresa at dahan-dahang naglalakad patungo sa gate, pumasok naman si Eduardo sa bakuran. Nakatitig si Eduardo kay Florencia habang hawak ang isang puting envelope. Lumapit siya ng may malalim na paggalang, iniiwasan ng anumang bagay na makakapagbigay ng takot o abala kay Florencia.
Inabot ni Eduardo ang envelope kay Ate Ramon, pagkatapos ay tumingin kay Florencia. Florencia, mahinang sabi ni Eduardo. Iyan ang mga legal na dokumento. Pinipirmahan ko na ang formal na pagpapawala sa anumang karapatan ko sa Hacienda Severino at sa anumang natitirang ari-arian. At ibinibigay ko sa iyo ang buong sole custody kay Esperanza. Gusto kong malaman mo na hindi ako magiging balakid sa kapayapaan ninyo kailanman. Tumingin si Florencia sa papel na ibinigay ni Eduardo. Sa ibabang bahagi ng formal na dokumento, nakasulat ang malinaw na pirma ni Eduardo, kasama ang isang maikling sulat kamay na pangako na magiging isang marangal na tao mula ngayon para maging karapat-dapat na ama sa malayo. Tumingin si Florencia kay Eduardo at tumango ng marahan. Salamat, Eduardo. Tumalikod si Eduardo at naglakad palabas ng bakuran. Habang si Florencia ay tumingin sa itaas ng gate ng mansyon, kung saan inilalagay na ng mga manggagawa ang bagong arko na may nakasulat na Bahay Kalinga, Tahanan ng Pag-asa. Lumipas ang 2 buwan mula nang makuha ni Florencia ang sole custody kay Esperanza at simulan ang pagkukumpuni sa Bahay Kalinga. Isang maaliwalas na hapon sa parke ng lungsod, nakaupo si Florencia sa ilalim ng malaking puno ng acacia habang nakatitig sa malawak na damuhan. Ilang metro ang layo mula sa kanya. Nakatayo si Ate Ramon habang nagmamasid sa laro ng 2 tao sa gitna ng parke. Si Eduardo at si Esperanza. Ito ang unang pagkakataon na pinayagan ni Florencia si Eduardo na makalapit at makipaglaro sa kanyang anak bilang ama, pagkatapos maipasa ang lahat ng legal na pagsusuri at patunayan ng binata na nagbago na siya at may maayos ng trabaho bilang tiyak na mekaniko. Nakasuot si Eduardo ng simpleng t-shirt at maong. Lumuhod siya sa damuhan habang hawak ang tali ng isang maliit at makulay na saranggola. Si Esperanza naman na nakasuot ng dilaw na kalat na duster at may malaking ngiti sa kanyang labi, ay masayang tumatakbo pa ikot sa kanyang ama. Papa, tingnan mo! Lumilipad na siya! Masayang sigaw ni Esperanza habang itinuturo ang saranggola sa langit. Naluluha ang mga mata ni Eduardo habang nakatitig sa maliit na daliri ng kanyang anak na nakahawak sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kagalakan na hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan, ang kagalakang maging isang ama na kinikilala ng kanyang anak. Ang galing mo, Esperanza, malambing na sabi ni Eduardo habang dahan-dahang hinahaplos ang kulot na buhok ng bata. Ingatan mo ang tali, ha? Huwag mong bibitawan. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Florencia. Naramdaman niya ang isang malalim na pakiramdam sa kanyang dibdib. Wala nang pait, wala nang galit, at wala nang anumang sakit na natitira mula sa nakaraan. Ang nakikita na lamang niya ay ang 2 taong may dugong naguugnay na may karapatang magkaroon ng munting kapayapaan. Nang mapagod si Esperanza sa pagtatakbo, dinala siya ni Eduardo pabalik sa bench kung saan nakaupo si Florencia. Kumuha si Eduardo ng isang maliit na tuwalya at maingat na pinunasan ang pawis sa likod ng kanyang anak bago inabot ang bata kay Florencia. Salamat, Florencia, mahinang sabi ni Eduardo sa isang boses na puno ng malalim na pagpapakumbaba. Salamat sa pagkakataong ito. Alam kong hindi ko mababawasan ang kasalanan ko sa iyo nung araw. At hindi ako humihiling na magbalikan tayo. Sapat na sa akin na pinayagan mo akong maging ama sa malayo. Tumingin si Florencia sa kanya ng may buonder katatagan at dignidad. Eduardo? Simula ni Florencia sa isang kalmadong Taglish. Pinatawad kita hindi dahil sa nararapat sa iyo ang patawad, kundi dahil ayaw kong palakihin si Esperanza sa isang mundong may nakatagong galit sa puso ng kanyang ina. Ngunit kailangan maging malinaw sa atin ang lahat. Ang nakaraan natin bilang mag-asawa ay tapos na at hindi na muling mabubuhay pa. Ang tanging naguugnay na lang sa atin ay si Esperanza. Tumanggo si Eduardo ng marahan, habang ang luha ng pasasalamat ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisingi. Naiintindihan ko, Florencia. Yun lang ang hinihiling ko. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi sa pagbubukas mo ng pintuan para sa akin bilang ama niya. Naglakad si Eduardo palayo nang may nakatagong ngiti at kapayapaan sa kanyang mukha, habang si Florencia ay huminga ng malalim at niyakap si Esperanza sa kanyang kandungan.
Pagkalipas ng 3 linggo, dumating ang araw ng opisyal na pagbubukas ng Bahay Kalinga. Ang dating mansyon ng mga Alvarado, na no'y simbolo ng kasakiman, panlalait at panggagipit sa mga mahihirap, ay tuluyan ng nagbago. Ang mga pader sa ibaba ay pinalitan ng malalaking bintana na nagpapapasok ng maraming liwanag at hangin. Ang malawak na bakuran ay puno na ng mga bulaklak at mga laruan para sa mga bata. Daan-daang tao mula sa lungsod, kasama ang mga opisyal ng pamahalaan, mga mamamahayag, at ang mga mamamayan ng Sumchay, ang nagtipon-tipon sa labas ng bakuran. Tumatayo si Florencia sa harap ng grand entrance ng Bahay Kalinga. Nakasuot ng isang simpleng puting terno. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Ate Ramon, habang hawak ni Esperanza ang isang maliit na gunting na may nakatali na pulang laso. Humarap si Florencia sa maraming tao at nagsalita sa mikropono. Ang Bahay Kalinga ay hindi itinayo bilang simbolo ng aking tagumpay sa negosyo, sabi ni Florencia sa isang boses na umalingaw sa buong bakuran. Itinayo ito upang maging paalala sa bawat babae at sa bawat ina na itinapon sa dilim ng bagyo. Hindi kayo walang kwenta. Ang bawat sugat sa inyong puso ay pwedeng maging bukal ng bagong lakas. Dito sa bahay na ito, makakahanap kayo ng pagkain, tirahan at pag-asa upang muling tumayo sa sarili ninyong mga paa. Pumalakpak ang daan-daang tao ng may malalim na paghanga at emosyon. Marami sa mga kababaihang naroroon ang umiyak sa galak at pasasalamat. Inakay ni Florencia ang kamay ni Esperanza at sabay nilang ginupit ang pulang laso sa pintuan ng Bahay Kalinga. Nang maputol ang laso at magbukas ang malalaking pinto ng pasilidad, ang liwanag ng umaga ay tuluyang pumasok sa loob ng gusali na nagmamarka ng pormal na pagsisimula ng isang bagong kabanata ng pag-asa at healing para sa buong komunidad. Naging maingay ang tagumpay ng Bahay Kalinga sa buong lalawigan. Ang dating simbolo ng kasakiman at panggagipit ay naging isang ligtas na kanlungan para sa 10-10 mga inang walang matuluyan at mga batang nangangailangan ng pagkain at edukasyon. Araw-araw, ang mga silid ng pasilidad ay napupuno ng tawanan ng mga bata at ng mga pagsasanay para sa mga inang gustong matutong magnegosyo at magtrabaho sa tulong ng mga produkto ng Hacienda Severino. Si Florencia ay madalas na naroroon, hindi bilang isang imposing na boss, kundi bilang isang kaibigan at ate na nakikinig sa bawat kwento ng dusa at pag-asa ng mga kababaihan. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng kulungan ng probinsya, nakaupo si Corazon sa ibabaw ng isang malamig na semento. Nakasuot siya ng kulay orange na damit ng bilanggo. Ang kanyang mga kuko na dating napakaganda ay maikli at marumi na ngayon, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Bumukas ang pinto ng bisitahan at pumasok ang isang dating kakilala na nagdala ng lumang pahayagan. Sa front page ng pahayagan ay nakalimbag ang malaking larawan ni Florencia habang tumatanggap ng parangal bilang Outstanding Humanitarian of the Year, kasama si Baby Esperanza na nakatayo sa kanyang tabi. Tinitigan ni Corazon ang larawan. Bumuhos ang kanyang luha sa kanyang mga pisingi habang naramdaman ang matinding pait ng karma. Ang babaeng inalipusta at tinawag niya magnanakaw noon ay tinitingala na ngayon ng buong bansa, habang siya naman ay nabubulok sa loob ng 4 na sulok ng selda dahil sa sarili niyang mga krimen. Samantala, sa isang maliit at tahimik na parish chapel sa gilid ng baybayin, nakaluhod si Doña Teresa sa harap ng altar. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit. Araw-araw nagpupunta ang matanda roon upang maglinis ng mga bangko ng simbahan at tumulong sa paghahanda ng pagkain para sa mga mahihirap na bata sa parish. Wala na sa kanya ang mamahaling alahas at ang maasim na mukha. Sa bawat pagpunas niya sa kahoy na bench, pinalalabas niya ang kanyang mga luha habang humihingi ng patawad sa Diyos para sa kanyang mga nagawang kasalanan kay Florencia at sa sarili niyang pamilya. Tuwing natatanggap niya ang allowance mula sa Severino Estate buwan-buwan, kalahati nito ay ibinibigay niya sa simbahang iyon bilang kabayaran sa kanyang mga pagkakamali. Sa hapon ng araw na iyon, naglakad si Florencia kasama si Esperanza sa baybayin ng Sumchay, ang dalampasigan kung saan siya natagpuan ni Lola Rosa nung gabing yon. Ang hangin sa dagat ay presko at malamig. Si Esperanza ay tumatakbo sa tabing dagat habang humahabol sa maliliit na alon.
habang si Florencia naman ay nakatayo sa basang buhangin habang nakatingin sa malawak na karagatan. Habang naglalakad sila, ang mga bangka ng mga manging isda sa malayo ay dahan-dahan na nagpalutang ng kanilang mga maliit na ilaw at nagpatunog ng kanilang mga wooden horn bilang pagbibigay galang at pasasalamat kay Florencia. Mula sa somchay na ito, nagsimula ang kanyang panibagong buhay, at ang mga taong nagligtas sa kanya noon ay ang mga taong tinutulungan din niya ngayon. Naramdaman ni Florencia ang isang matinding kaligayahan sa kanyang puso. Naalala niya si Don Severino at si Lola Rosa. Alam niyang saan man sila naroroon sa kabilang buhay, nakatitingin sila sa kanya ng may ngiti at pagmamalaki. "Mama, tumingin ka!" Sigaw ni Esperanza habang itinuturo ang lumulubog na araw sa karagatan na nagpapakita ng magagandang kulay ng kulay kahel at ginto sa langit. Lumuhod si Florencia at niyakap si Esperanza mula sa likod. "Napakaganda, di ba, Esperanza? Ang bawat paglubog ng araw ay nagpapaalala sa atin na laging may bagong umaga na darating." Sa sandaling iyon, lumapit si Ate Ramon mula sa dalampasigan. May hawak siyang isang maliit at lumang kahoy na kahon na may mga ukit ng bulaklak sa gilid. "Florencia," marahang tawag ni Ari Ramon. "Nang ibigay sa akin ng iyong lolo na si Don Severino ang huling habilin, sinabi niya na ibigay ko lamang sa iyo ang kahon na ito kapag napatunayan mo na ang bahay kalinga ay nakatayo na at ang iyong puso ay ganap na payapa." Kinuha ni Florencia ang maliit na kahon. Sa ibabaw ng takip ay nakasulat sa lumang sulat kamay ni Don Severino ang mga salitang, "Para sa aking apo na hindi sumuko." Dahan-dahang binuksan ni Florencia ang takip ng kahon. Sa loob, nakapatong sa malambot na pulang kadiliman ang isang gintong susi at isang maliit na sulat mula sa kanyang lolo. Tumingin si Florencia kay Ate Ramon nang may pagtataka at katanungan sa kanyang mga mata, habang ang gintong susi ay kumikislap sa ilalim ng huling sinag ng lumulubog na araw. Kinuha ni Florencia ang gintong susi mula sa loob ng kahoy na kahon at dahan-dahang pinalatag ang maliit na liham na nakataglay sa ilalim nito. Sa tabi nila sa dalampasigan, ang mga wave ay marahang sumasalpok sa buhangin habang ang sinag ng lumulubog na araw ay nagpapakita ng magandang liwanag sa buong paligid. Binuksan ni Ate Ramon ang formal na dokumento na nakalakip sa sulat ni Don Severino. "Florencia?" Panimula ni Ate Ramon sa isang boses na puno ng emosyon. "Ang gintong susi na ito ay para sa safety deposit box ng iyong lolo sa pambansang bangko. Sa loob nito ay nakatago ang mga orihinal na sulat at tala-arawan ng iyong namayapang ina nung siya ay nabubuhay pa. Nais ng iyong lolo na malaman mo na hindi ka kailanman nakalimutan ng iyong pamilya at ang bawat hakbang ng iyong buhay ay binabantayan ng kanilang pagmamahal." Naluluha si Florencia habang binabasa ang mga huling salita ng kanyang lolo na nakasulat sa papel. "Aking apong Florencia, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay naging matatag ka sa gitna ng unos. Ang tunay na pamana ko sa iyo ay hindi ang mga lupain o ang pera, kundi ang katatagan ng iyong puso na hindi kayang durugin ng kasakiman ng iba. Alagaan mo si Esperanza at patuloy kang maging ilaw sa mga taong nasa dilim." Inilagay ni Florencia ang sulat sa kanyang dibdib at pikit matang nanalangin sa hangin ng karagatan. Ang bawat sugat ng nakaraan, ang bawat luha na pumatak noong gabing itinapon siya sa bagyo, ay tuluyan ang napalitan ng malalim na pasasalamat at kapayapaan. Kinabukasan ng umaga, sa malawak na bakuran ng Hacienda Severino, dumating si Eduardo, na nakasuot ng simpleng maong at t-shirt, may dalang isang maliit na bag. Lumapit si Florencia sa kanya habang nakatayo si Esperanza sa tabi ng dalampasigan kasama ang mga kasambahay. "Florencia," mahinang sabi ni Eduardo nang may malalim na paggalang, "nandito ako upang magpaalam. Natanggap ako bilang punong mekaniko sa isang malaking processing plant sa lalawigan ng Davao. Mas malaki ang sweldo doon, at makakapagpadala ako ng sapat na tulong buwan-buwan para sa edukasyon ni Esperanza." Tumingin si Florencia sa kanya ng may kalmadong ngiti. "Salamat, Eduardo. Masaya ako na nakahanap ka ng bagong simula. Gusto ko lang sabihin sa iyo sa huling pagkakataon,
Patuloy ni Eduardo habang ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. At salamat sa pagiging isang napakabuting ina kay Esperanza. Hindi ko kailanman lilimutin ang kabutihan mo. Yumuko si Eduardo at pinalatag ang kanyang sombrero bago lumapit kay Esperanza upang yakapin at halikan ng anak sa huling pagkakataon. Tumingin si Esperanza sa kanyang ama at numiti. Mag-iingat ka po, Papa, malambing na sabi ng bata. Lumakad si Eduardo palabas ng gate ng hasyenda. Hindi na siya lumingon pa ng may lungkot, kundi nang may pag-asa na ang bawat isa sa kanila ay nakahanap na ng tamang landas. Pagdating ng hapon, naglakad si Florencia kasama si Esperanza pabalik sa dalampasigan sa tabi ng Somchay. Nakatayo si Florencia sa itaas ng munting burol na nakatitig sa karagatan. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplo sa kanyang buhok at ang sikat ng araw ay nagpapaningning sa kanyang puting damit. Lumapit si Esperanza at humawak sa kamay ng kanyang ina. Mama, masaya ka ba? Lumuhod si Florencia at hinalikan ng matagalang no ng kanyang anak. Masayang-masaya, Esperanza ko. Pabulong na sagot ni Florencia habang nakatingin sa karagatan. Dahil natutunan ko na ang pinakamatinding bagyo sa buhay ay hindi para durugin tayo, kundi para linisin ang ating landas patungo sa tunay na ligaya. Tumingin si Florencia sa malayo, tila ba nagsasalita sa bawat inang nakikinig at naghihirap sa gitna ng dilim? Para sa lahat ng inang umiiyak sa dilim ng gabi, huwag kayong susuko. Ang gabi ay may katapusan at ang araw ay laging sisikat para sa mga taong marunong magmahal at lumaban ng marangal. Sa gitna ng tahimik na hapon sa Hacienda Severino, habang ang hangin mula sa karagatan ay dahan-dahang humahaplo o sa mga dahon ng niyog, pinalalalim ng panahon ang mga sagot sa lahat ng katanungan ng buhay ni Florencia. Ang unang katanungan, napatawad na ba ang nakaraan? Si Florencia ay nakatayo sa balkonahin ng mansyon habang nakatitig sa malayo. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang paglimot sa katotohanan o ang pagbabalik sa isang maruming relasyon. Pinatawad niya si Eduardo, si Doña Teresa at si Corazon hindi upang linisin ang kasalanan ng mga ito sa mata ng batas, kundi upang palayain ang sarili niyang puso mula sa tanikala ng galit. Si Eduardo ay patuloy na nagtatrabaho ng marangal sa Davao upang maging karapat-dapat na ama sa malayo. Si Doña Teresa ay nagpapakumbaba sa maliit na kapilya upang humingi ng kapatawaran sa Diyos. At si Corazon ay nagbabayad ng kanyang mga krim sa loob ng selda ayon sa hustisya ng batas. Ang pagpapatawad ay ang tuluyang pagputol sa tali ng dusa upang ang puso ay makahinga muli. Ang ikalawang katanungan, nahanap na ba ang tunay na kapayapaan? Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa dami ng ginto o sa laki ng ari-arian. Nahanap ni Florencia ang kapayapaan sa bawat ngiti at yakap ng kanyang anak na si Esperanza, sa bawat inang natutulungang muling tumayo sa bahay kalinga, at sa katotohanang ang kanyang buhay ay may malalim na layunin. Ang dating babaeng umiiyak sa putikan sa gitna ng bagyo ay hindi na isang biktima. Siya ay naging isang liwanag na nagbibigay pag-asa sa buong komunidad. Ang ikatlong katanungan, ano ang aral na iiwan sa bawat tagapakinig? Ang kwento ni Florencia ay isang paalala sa bawat babae at sa bawat inang nakikinig sa gitna ng kanilang pang-araw-araw na pagsusumikap. Ang kabutihan at pagtitiis ay hindi nangangahulugang pagpapakagago sa pang-aabuso ng iba. Ang mga tradisyon at utang na loob ay hindi kailanman dapat gamiting sandata upang tapakan ang iyong danggal. Kapag ipinagkait sa iyo ng mundo ang hustisya at pagmamahal, huwag mong kakalimutang ang pinakamatinding lakas ay nakatago sa iyong sariling puso. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti sa mga nagpalaya sa iyo, kundi ang pagtatayo ng isang marangal na buhay, kung saan ang pagmamahal, pag-asa, at kapatawaran ang tunay na nagahari. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagpapakita na magandang gintong liwanag sa buong Hacienda Severino, hawak ni Florencia ang kamay ni Esperanza habang sabay silang naglalakad patungo sa hinaharap na puno ng liwanag
at walang katapusang pag-asa.